Lagpas hating gabi na ng ilawan ng cellphone ko ang kisame ng kwarto. Isang voice message galing kay Carol, asawa ko. Buong hapon kaming hindi nag-usap dahil sabi niya pagod siya, kailangan niyang matulog ng maaga. Mahabang araw daw sa trabaho, sabi niya kaninang umaga. Kaya ayaw ko na siyang isturbohin. Hinayaan ko siya. Ang tiwala ko sa kanya ay parang tiwala sa hangin na hinihinga ko. Hindi kino-question, hindi pinag-iisipan. Kinuha ko ang cellphone nang may halong lambing at kuryosidad. Yung nararamdaman mo kapag nag-message ang taong mahal mo bago matulog. Siguro, good night love lang to o kaya miss na kita. Mga mensaheng madalas niyang ipadala kapag magkahiwalay kami dahil sa trabaho. Pinindot ko ang play at pumikit, hinihintay ang malambing niyang boses. Mahal kita, tulog ng mahimbing, bulong niya. Intimate ang tono, parang nakikipaglaro. May kakaiba sa pananalita niya na nagpatayo ng balahibo ko, pero hindi sa magandang paraan. Parang boses ng taong katatapos lang tumawa ng malakas, relax, kontento. Hindi boses ng taong pagod. Boses yun ng taong buo ang loob. At tapos, narinig ko. May bulong sa background, lalaki. Hindi ako pwedeng magkamali. Isang mahinang tawa, parang nagpipigil gumawa ng ingay, pero hindi mapigilan. Hindi iyon aksidente. Hindi TV. Hindi kapitbahay sa kabilang dingding. May tao sa kwarto niya. Taong komportable. Taong hindi dapat nandoon. Nanigas ako, nakadikit ang cellphone sa tenga ko na parang magbabago ang narinig ko kung pakikinggan ko ulit. Pero walang nagbago. Inulit ko. At inulit pa. Bawat ulit mas lumalalim ang saksak. Yung tawa na yon, yung kaswal na tono, parang normal lang. Parang nasa sariling bahay yung lalaki. Nagsimulang gumawa ng mga palusot ang utak ko. Baka nasa atin niya siya. At si Julian, yon ang bayaw niya. Baka tumulong siya sa kaibigan at asawa yun ng kaibigan niya. Baka nanonood siya ng movie at sumingit lang ang tunog sa recording. Kumapit ako sa kung ano-anong rason para makahinga ng maayos, pero gumuho lahat ng yun sa harap ng isang simpleng katotohanan. Hindi niya isesend ang audio na yon kung alam niyang may maririnig. Sinend niya kasi akala niya malinis. Akala niya hindi ko mapapansin. Pero napansin ko. At kapag narinig mo na, hindi mo na pwedeng di marinig. Bumangon ako at pumunta sa banyo. Kailangan kong tignan ang sarili ko sa salamin, kumpirmahin na ako pa rin to, na hindi ako naging ibang tao habang hindi nakatingin. Walang emosyon ang mga matang nakatitig pabalik sa akin. Nanginginig ang mga kamay ko habang naghihilamos ng malamig na tubig. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko, ramdam ko ang pulso sa sentido ko. Bumalik ako sa kwarto at umupo sa gilid ng kama. Natutulog si Carol sa tabi ko. Balot ng kumot na inayos ko pa kaninang umaga. Malalim at payapa ang hininga niya. Relax ang mukha. Maganda pa rin tulad ng dati. At mas lalo yung nakasakit kasi yung mukhang yon, yung balat na yon. Yung labing kabisado ko, kasasabi lang ng mahal kita sa iba. O baka sa akin, pero galing. Sa lugar na hindi na amin. Mula sa kama na hindi amin. Kasama ang lalaking hindi ako. Naisip kong gisingin siya. Yugyugin siya at sigawan para magpaliwanag. Inimagine ko ang eksena. Didilat siya na lito. Sasabihin niyang baliw ako, na mali ang akala ko, na nagiging praning lang ako. Aakusahan niya akong walang tiwala. Iiyak siya, magpapabiktima. At ako naman, magsosorry dahil nagduda ako, lulunukin ang sarili kong kutob na parang lason. Hindi yun mangyayari. Nanatili ako doon, nakaupo sa dilim. Pinakikinggan ang paghinga niya habang gumuguho ang mundo ko ng tahimik. Mabagal ang ikot ng ceiling fan, sinusundan. Ko ito ng tingin, hipnotisado, naghahanap ng pwedeng kapitan sa gitna ng gulo sa utak ko. Bawat ikot ng bentilador ay isang segundong palapit sa katotohanan. Bawat ikot ay hakbang palapit sa bagay na hindi ko pa alam kung ano, pero ramdam kong hindi maiiwasan. Hindi ako natulog ng gabing iyon. Nakahiga lang ako, gising, paulit-ulit na pinapakinggan ng audio hanggang sa bawat salita. Bawat paghinga, bawat pesting tawa sa background ay tumatak na sa memorya ko parang peklat. At habang lumilipas ang oras at papalapit ang madaling araw, may nagbago sa akin. Tumigas ang sakit.
Ang lungkot ay naging mas malamig, mas siksik. Hindi galit, hindi desperasyon, kalinawan. Dahil minsan, sa gitna ng pinakamatinding bagyo, makakahanap ka ng kakaibang kalmado. Isang kasiguraduhan. At sinasabi ng kasiguraduhan na, yun na, hindi mo na pwedeng ipagpatuloy ang pagkukunwari na okay ang lahat. Na hindi ka na pwedeng maging lalaking pumipikit at naghihintay na mawala ang problema ng kusa. Nang gabing iyon, may namatay sa pagkatao ko, pero may ipinanganak din. Bagay na hindi niya inaasahan. Bagay na hindi ko rin alam na nag-e-exist. Nang magsimulang pumasok ang liwanag ng umaga sa kortina, tinignan ko siya sa huling pagkakataon habang natutulog. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi pagmamahal ang naramdaman ko. Awa para sa kanya, para sa akin, para sa kung ano kami dati at kung ano na kami ngayon. At doon ako nakapagdesisyon. Pumasok ang unang sinag ng araw sa bintana na parang akusasyon. Tulog pa rin si Carol, walang kamalay-malay sa gera sa utak ko nitong nakaraang 6 na oras. Nakapatong ang kamay niya sa unan, relax, inosente. Ang parehong kamay na humahaplos sa mukha ko kapag sinasabi niyang mahal niya ako. Ang parehong kamay na malamang humawak sa ibang lalaki, ilang oras lang ang nakakaraan. Lumapit, ako sa kanya ng dahan-dahan, pinag-aaralan ang mukha niya na parang mapang kailangang intindihin. Naghahanap ako ng senyales, konsensya, pagsisisi, kahit anong pahiwatig na alam niya ang ginawa niya. Pero wala, payapa lang. Isang nakakainsultong katahimikan. Nakangiti pa nga siya ng kaunti, parang may magandang panaginip. Baka kasama yung lalaki, baka kaming dalawa. Sinong makakaalam? Bumangon ako ng walang ingay at lumabas ng kwarto. Kailangan ko ng espasyo para mag-isip, magproseso, magplano. Nagtimpla ako ng kape na hindi ko naman ininom. Umupo ako sa sofa sa sala at nilabas ulit ang cellphone. Nandoon pa rin ang message, naghihintay bilang ebidensyang na-freeze sa oras. Sa pagkakataong ito, pinakinggan ko gamit ang earphones. Inalis ko ang lahat ng ingay at nag-focus lang sa background. Hindi random ang tawa ng lalaki. May konteksto. Malamang may sinabing nakakatawa si Carol bago i-record ang message at nag-react yung lalaki. Ibig sabihin, magkasama sila, nag-uusap, may pinagsasaluhan. Momenong sapat ang intimacy para tumawa ang lalaki ng ganon ng may pamilyaridad. Binuksan ko ang messenger at chinek ang usapan namin nitong mga nakaraang araw. Bawat message niya ngayon ay parang palaisipan. Mag-o-overtime ako, wag mo na akong hintayin. Kailangan ni mama ng tulong, dun muna ako matutulog. Nagyaya mag-dinner yung mga kasama ko sa yoga, mga 11 p.m. na ko uuwi. Lahat kasinungalingan na nagtatago sa routine. Lahat sinabi gamit ang parehong kalmadong boses na nagsasabing mahal kita tuwing umaga. Ilang beses? Ilang beses na ba siyang nagsinungaling gamit ang maamong mukha na yan? Ilang gabi na ba siyang tumabi sa akin matapos makipagkita sa lalaking yun? Gusto kong sumuka. Tinuloy ko ang paghahanap. Messages, photos, calls. Naghanap ako ng butas. Kakaibang oras, malabong paliwanag. At nakita ko sila. Nandoon lang lahat, naghihintay mapansin. Parang pinili lang ng utak kong ignorahin hanggang ngayon, hanggang sa pilitin ako ng audio na buksan ang mga mata ko. 2 linggo na ang nakakaraan, sabi niya, may dinner meeting daw. Nag-post siya ng photo sa Instagram ng pagkain na may caption na working hard. Pero nung zinuum ko, nakita ko ang refleksyon ng bintana sa baso ng wine. Hindi yun restaurant pang business meeting. Lugar yun na romantic, cozy. At sa refleksyon, malabo pero kita, may siluweta ng lalaki sa harap niya. 1 buwan na ang nakakaraan, umuwi siya na iba ang pabango. Hindi yung niregalo ko nung anniversary namin. Hindi yung lagi niyang gamit. Nung tinanong ko, tumawa lang siya at sinabing, pinahiram ng katrabaho kasi natapunan siya ng kape. Ang pangit ng amoy, no? Maliligo na ko agad, sabi niya. At naniwala ako, kasi naniniwala ka hanggat kaya mo pa. 3 linggo na ang nakakaraan, may nakita akong resibo sa bag niya. Galing sa isang hotel sa Makati. Nung tinanong ko, sinabi niyang, sinamahan niya lang ang isang kawork na mag-book ng venue para sa event.
Nagpasama kasi hindi niya kabisado yung lugar, sabi niya. Tunog reasonable naman. Lahat tunog reasonable hanggang sa hindi na. Lahat ng maliliit na bagay na binaliwala ko bilang praning or insecurity, ngayon nagtutugma na ng malinaw at masakit. Hindi pala ako praning. Kutob yun, at inignora ko kasi gusto kong maniwala na totoo ang buhay namin, na may halaga ang 5 taong pagsasama namin, na may ibig sabihin ang mga pangakong binitawan namin sa harap ng pamilya namin. Pero para sa kanya, palabas lang pala ang lahat. Isang teleserye kung saan ako ang tangang pumapalakpak habang umaarte siya ng pagmamahal na hindi naman niya nararamdaman. Narinig ko ang mga yapak niya sa hallway. Gising na siya. Tinago ko agad ang cellphone at tumingin sa bintana, kunwari pinapanood ang kalye. Lumabas siya sa sala, magulo ang buhok, suot ang luma kong t-shirt. Gustong-gusto niyang matulog suot ang damit ko. Sabi niya, feeling niya raw malapit siya sa akin. Ngayon parang kasinungalingan na rin yun. Good morning, love. Bati niya gamit ang inaantok na boses na dati nagpapakilig sa akin. Lumapit siya at hinalikan ako sa pisngi. Amoy tulog at night cream ang balat niya. Lahat normal. Lahat peke. Good morning, sagot ko nang hindi tumitingin. Kanina ka pagising? Di ka nakatulog maayos? Hindi masyado. Tumabi siya sa akin at sumandal sa balikat ko. Isang kilos na sobrang natural, sobrang pamilyar, na halos mapagduda ako sa lahat. Halos. Pero naalala ko yung tawa sa audio at naglaho ang duda. Gusto mo ipaghanda kita ng breakfast? Tanong niya. Wala akong gana. Ang weird mo. May nangyari ba? Tiningnan ko siya sa unang pagkakataon ngayong umaga. Ang mga matang nagpa-inlove sa akin nung college, nakatingin sa akin ng may peking pag-aalala. Dahil kung talagang may pakialam siya, hindi niya gagawin ang ginawa niya. Kung talagang mahal niya ako, hindi siya magpapanggap dito na okay ang lahat. Wala, pagsisinungaling ko. Kasi hindi pa oras. Hindi pa. Ngumiti siya at hinalikan ako sa noo. Sige, ligo muna ako. May meeting. Ako ng 10 a.m. Isa na namang kasinungalingan, malamang. Pero hinayaan ko siya. Pinanood ko siyang maglakad papunta sa banyo, gumagalaw sa bahay namin na parang pag-aari niya, na parang may karapatan pa siyang tumira dito pagkatapos ng ginawa niya. At sa moment na, yun, habang nakatingin sa likod niya, alam ko na kung anong gagawin ko. Hindi ko siya sisigawan. Hindi ako magmamakaawa ng paliwanag na puro kasinungalingan lang na nakabalot sa luha ng buwaya. Hindi ko ibibigay sa kanya ang drama na malamang inaasahan niya. Hindi. Gagawa ako ng bagay na hinding-hindi niya makakalimutan. Bagay na pipilit sa kanyang harapin ang ginawa niya nang hindi makapagtago sa mga palusot. Ipapakita ko sa kanya ang panluloko niya sa paraang hindi niya maitatanggi, sa paraang tatatak sa utak niya habang buhay. Dahil kung sisirain niya ang pagsasama namin, ang pinakakonti na pwede niyang gawin ay panoorin itong mawasak. Nang tuluyan, nang walang ayusan, at sisiguraduhin kong makikita niya. Napuno ng tunog ng shower ang bahay. Aabutin ng 20 minutos si Carol sa loob. Ganun siya lagi. Sabi niya, yun ang moment of peace niya. Ritual sa umaga. Dati natutuwa ako doon. Ngayon parang convenient na lang. Tumayo ako sa sofa at pumunta sa garahe. Sigurado ang mga hakbang ko, walang duda sa isip ko, walang panginginig sa kamay. Nakakapanibago, yung kalmadong yun, parang lahat ng sakit at galit kagabi ay namuo at naging mas siksik, mas malamig, naging purong determinasyon. Binuksan ko ang pinto ng garahe at ang ilaw. Mga balikbayan box na hindi pa namin na-unpack. Mga tools na binili ko para sa mga project na hindi natuloy. At doon, sa sulok, sa tabi ng dingding, nandoon ang hinahanap ko. Isang lata ng red spray paint. Binili namin to ilang buwan na ang nakaraan para ayusin ang mga upuan sa garden. Hindi namin nagawa. Busy daw siya. Sa ibang araw na lang daw. Laging sa ibang araw. Kinuha ko ang lata at inalog. Ang tunog ng bulitas sa loob ay parang nakaka-relax. Mekanikal, simple, kontrolado. Kabaligtaran ng lahat ng bagay sa buhay ko ngayon. Bumalik ako sa sala. Umaandar pa rin ang shower. May oras pa ako.
Tumayo ako sa harap ng puting pader sa likod ng sofa. Yung pader na pininturahan namin nung lumipat kami sa kondo na to. Siya ang pumili ng kulay. Puti, malinis daw. Para magmukhang maluwag ang space, maliwanag. Isang blank canvas para sa bago. Naming buhay. Ang ironiya. Tinanggal ko ang takip ng spray paint at hinawakan sandali, ramdam ang bigat. Naisip ko lahat ng salitang pwede kong isulat. Lahat ng sumbat. Lahat ng mura. Pwede kong punuin ang pader na to ng sakit ko, ng galit ko, ng bawat masamang isipin na dumaan sa utak ko nitong mga nakaraang oras. Pero hindi. Masyadong madali yon. Masyadong obvious. Masyadong emotional na pwede niyang gamitin laban sa akin. Baliw ka, sasabihin niya. OA ka. Kailangan mo ng tulong. Hindi ko ibibigay sa kanya ang satisfaction na yun. Sa halip, isusulat ko ang bagay na hindi niya pwedeng itanggi. Bagay na sumasalamin sa eksaktong ginawa niya sa akin. Isang salamin ng sarili niyang panloloko. Pinindot ko ang nozzle at ang unang buga ng pulang pintura ay dumikit sa puti. Mas madilim ang kulay kaysa sa naaalala ko. Parang tuyong dugo. Perpekto. Mahal din kita, kaming dalawa. Bawat letra malaki, hindi pantay. Brutal sa pagiging simple. Tumutulo ang pintura pababa parang maliliit na ilog ng dugo. Parang dumudugo ang pader. Ang parehong mga salita na sinabi niya sa akin kagabi. Pero ngayon, maramihan na. Hindi na lang boses niya. Boses na ng dalawang tao. Siya at yung lalaki. Silang dalawa na nagsasabing mahal kita mula sa iisang lugar. Mula sa iisang pagkakataon. Mula sa iisang panloloko. Umatras ako at tiningnan ang gawa ko. Sakop ng mga letra ang halos buong pader. Imposibleng hindi mapansin. Imposibleng ipaliwanag. Hindi ito sigaw ng histerya. Pahayag ito. Katotohanang nakalantad ng walang palamuti, walang drama. Puro katotohanan lang na nakasulat sa pula sa ibabaw ng puti. Narinig kong tumigil ang shower. Bumilis ng konti ang tibok ng puso ko, pero hindi sa takot. Anticipation. Gusto kong makita ang mukha niya kapag nabasa niya. Gusto kong makita kung paano mawawalan ng kulay ang mukha niya. Gusto kong makita ang eksaktong sandali na marirealize niya na hindi na niya kontrolado to. Na hindi na niya ako kayang manipulahin para maniwala na baliw ako o praning. Iniwan ko ang lata ng pintura sa sahig, sa paanan ng sofa. Hayaan mong makita niya. Para malaman niyang sinadya. Para maintindihan niyang hindi ito aksidente o biglaang tupak. Desisyon ito. Naglakad ako papuntang kusina at nagbukas ng coffee maker. Ang pamilyar na tunog ng kumukulong tubig ay nagko-contrast sa tahimik na gulo na kakatapos ko lang gawin sa sala. Nagsalin ako sa tasa at umupo sa bar. Counter. Mula doon, kita ko ang hallway. Makikita ko siya paglabas ng banyo, makikita ko siya paglakad papuntang sala. Makikita ko kapag gumuho ang mundo niya. Humigop ako ng kape. Mapait, hindi ko nilagyan ng asukal. Pero gusto ko ng ganito. Mapait at totoo, gaya ng moment na to. Mabagal ang takbo ng oras. Naririnig ko siyang kumikilos sa banyo. Nagpapatuyo ng buhok. Naglalagay ng lotion. Lahat ng ritual ng babae na napanood ko ng 1,000 beses sa loob ng 5 taon. Lahat ng moment ng intimacy na ngayon parang wala ng kahulugan. Ilang beses ba siyang nag-aayos ng ganito? Para sa lalaking yun, ilang beses niyang ginamit ang pabangong niregalo ko para makipagkita sa iba. Sa wakas, bumukas ang pinto ng banyo. Lumabas si Carol na nakabalot sa tuwalya, basa pa ang buhok na nakabagsak sa balikat. Humuhuni siya. Kanta na hindi ko alam. Good mood siya. Siyempre naman, akala niya kontrolado pa rin niya ang lahat, na ako yung masunuring asawa na hindi nagtatanong, na ang double life niya ay pwedeng magtuloy-tuloy ng walang kapalit. Naglakad siya ng nakayapak sa hallway, nag-iiwan ng maliliit na bakas ng tubig sa sahig na kahoy. Tumigil siya sa harap ng closet, malamang namimili ng isusuot para sa meeting ng 10 a.m. Naghihintay pa rin ako, hindi gumagalaw, hawak ang tasa ng kape na parang normal na araw lang, na parang hindi ko kakatapos lang bandalismohin ang sarili naming bahay. Tapos nakita ko na siyang lumabas sa pintuan papuntang sala. Naka-jeans na siya at puting blouse. Kalahati pa lang ang makeup. Pumasok siya sa sala habang humihikab, naguunat ng braso, at bigla siyang napatigil. Nanigas ang buong katawan niya,
na parang may pumindot ng pause sa remote control ng buhay niya. Dahan-dahang bumagsak ang mga braso niya sa gilid. Bumuka ng kaunti ang bibig niya pero walang lumabas na boses. Isang maliit na singhap lang, halos hindi marinig. Nakita ko kung paano gumalaw ang mata niya pakaliwat pakanan. Binabasa ang mga salita. 1, 2, 3 beses. Parang hindi ma-process ng utak niya ang nakikita. Parang ibang lengguwahe na kailangan pang i-translate ng utak niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at tinakpan ang bibig. Nanginginig ang mga daliri niya. Humigop ulit ako ng kape at naghintay. Lumingon siya sa akin. Nanlalaki ang mga mata, takot, lito. Naghahanap siya sa mukha ko ng senyales na joke lang to. Kahit anong pahiwatig na hindi, totoo ang nakikita niya. Pero wala akong binigay. Tiningnan ko lang siya gamit ang parehong kalmadong tingin kapag nanonood ng traffic. Ano to? Basag ang boses niya, halos pabulong. Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya. Bakit? Hindi ko maintindihan. Bakit mo sinulat yan? Dahan-dahan kong binaba ang tasa ng kape sa counter. Siniguradong rinig ang tunog sa katahimikan. Tumayo ako ng mabagal at lumapit sa kanya. Bawat hakbang, kalkulado. Tumigil ako 1 metro mula sa kanya at tinuro ang cellphone niya na nasa center table. Narinig ko yung message mo, sabi ko gamit ang boses na sobrang plain, pati ako hindi ko nakilala. Nakita ko kung paano literal na naubos ang dugo sa mukha niya. Mula pink naging maputla sa loob ng 2 segundo. Nanginginig ang labi niya. Gusto niyang magsalita pero nabara ang mga salita sa lalamunan niya. Yung kagabi, tuloy ko. Yung sinend mo nung sabi mo pagod ka. Nung sabi mo gusto mong magpahinga. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Pero hindi yun lungkot. Panik yun. Takot na mahuli. Takot na mawalan ng kontrol sa kwentong binuo niya. Humakbang siya palapit sa akin. Inaabot ang kamay na parang gusto akong hawakan, na parang mabubura. Nang simpleng hawak ang kakatapos ko lang makita at marinig. Umatras ako. Isang pisikal na pagtanggi. Linyang hindi na niya pwedeng tawirin. Wag, simple kong sabi. Naiwan sa ere ang salitang yun sa pagitan namin. Final. Walang apela. Binuksan niya ulit ang bibig. Malamang para magpaliwanag, para mag-justify, para umiyak at magmakaawa at maging biktima. Pero ayoko nang marinig. Hindi ko na kailangan ang mga salita niya. Yung pader sa likod niya, sinabi na ang lahat ng kailangang sabihin. Tumalikod ako at naglakad papuntang kwarto. May maleta akong kailangang impakehin. Sinara ko ang pinto ng kwarto pero hindi padabog. Hindi galit. Sapat lang ang diin para ipaalam na tapos na ang usapan bago pa man magsimula. Narinig ko ang mga hakbang niyang sumusunod sa hallway, mabilis, desperado. Ang mga nakayapak niyang paa na humahampas sa sahig na parang pagmamakaawa sa Morse code. Wait, please, sandali lang, basag ang boses niya mula sa kabila ng pinto. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi iyan ang iniisip mo. Yang linyang yan, yang pesteng linyang yan na gamit ng lahat ng guilty kapag nahuhuli sila. Na parang may paliwanag na kayang gawing misunderstanding ang panloloko. Na parang niloko ako ng mga tenga ko. Na parang pwedeng negosyohin ang realidad. Hindi ako sumagot. Binuksan ko ang closet at nilabas ang itim na maleta na ginagamit namin sa mahahabang biyahe. Nilagay ko sa kama at nagsimulang maglagay ng damit ng hindi masyadong nag-iisip. Shirts, pants, briefs. Yung basic lang. Walang sentimental. Walang magtatali sa akin sa lugar na tunang higit sa kinakailangan. Please, buksan mo yung pinto. Kumatok siya ng mahina. Bigyan mo lang ako ng 5 minuto. Nakikiusap ako. 5 minuto. Parang sapat ang 5 minuto para burahin ang ilang buwan ng kasinungalingan. Parang may magic word siyang itinatago na biglang magpapabago ng lahat. Tuloy, lang ako sa pag-iimpake. Kinuha ko ang toiletries ko sa banyo. Toothbrush, deodorant, pabango. Bawat gamit ay hakbang palayo sa kanya. Mahal, please, umiiyak na siya ng todo ngayon. Pagkakamali lang yon. Isang malaking pagkakamali. Sorry talaga. Ayan na. Ang hungkag na sorry. Ang patawad na walang ibig sabihin.
Kasi dumating lang nung nahuli na, hindi bago gawin ang kasalanan. Kung talagang nagsisisi siya, hindi niya gagawin yon. O kaya nagkaroon man lang sana siya ng lakas ng loob umamin bago ko ma-discover ng hindi sinasadya. Sinara ko ang zipper ng maleta ng mabilis. Ang tunog ng zipper ay parang tuldok sa dulo ng pangungusap. Tinitigan ko ang maleta sandali. Alam kong wala nang balikan to. Paglabas ko ng pinto, magbabago na ang lahat. Ang kasal, ang buhay na binuo namin, ang mga plano, lahat magiging nakaraan na. At na-realize ko na hindi naman pala ganun kasakit. Siguro kasi dumating na ang totoong sakit kagabi nung narinig ko yung tawa sa background. Ito ay lohikal na konsekwensya na lang. Ang hindi maiiwasang ending ng kwentong tapos na pala nang hindi ko alam. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo doon si Carol, nakasandal sa hamba, namumula at maga ang mukha sa kakaiyak. Ang kalat na makeup niya ay nagbigay sa kanya ng hitsurang halos nakakatakot. Parang natunaw na maskara, bagay, naisip ko. Kasi yun naman talaga ang lahat ng ito, isang maskara. Tumingin siya sa akin gamit ang nagmamakaawang mga mata na malamang gumagana sa ibang lalaki, na malamang gumana sa akin noon. Pero hindi na ngayon, hindi ko na siya makita sa parehong paraan. Parang may naglagay ng filter sa paningin ko. At ngayon, puro lamat, kasinungalingan at kaplastikan na lang ang nakikita ko. Huwag mong gawin na to, bulong niya. Huwag kang umalis. Pwede nating pag-usapan. Kaya nating lagpasan to. Lagpasan? Inulit ko ang salita na parang katawa-tawa. At katawa-tawa naman talaga. Paano ko lalagpasan to, Carol? Ilang beses? Ilang beses kang nagsinungaling para makasama siya? Umiling siya, desperada. Hindi yun ang iniisip mo. Mahal kita. Lagi kitang minahal. Kagabi mahal mo rin yung isa, apparently. Nanliit siya na parang sinampal ko. Buti nga. Dapat maramdaman niya kahit kapiraso lang ng sakit na nararamdaman ko. Sandali lang yun. Moment of weakness lang. Ilang linggo na kasi akong may pinagdadaanan sa work, tapos siya, nandoon lang siya at, huwag! Tinaas ko ang kamay ko para patigilin siya. Ayokong marinig ang kwento kung paano ka napunta sa kama ng ibang lalaki. Hindi ko kailangan ng detalye. Hindi mo ako makukumbinsi na kasalanan ko pa dahil hindi ko napansing may pinagdadaanan ka. Hindi ko hahayaang maging responsibilidad ko to. Hindi ko sinasabing kasalanan mo. Umiyak siya. Gusto ko lang ipaliwanag. Ipaliwanag ang ano? Na kulang ako? Na kailangan mo ng bagay na hindi ko mabigay? Gets ko na. Message received. Loud and clear. Gaya ng audio kagabi. Kinuha ko ang maleta sa kama at lumapit sa kanya. Akala ko haharangan niya ako, nagagawa siya ng eksenang pang teleserye. Pero tumabi siya. Duwag. Hanggang huli, dinaanan ko siya at naglakad papuntang sala. Nandoon pa rin ang message sa pader, tahimik na sumisigaw ng trahedya namin. Sumunod si Carol na parang anino, nabubulol sa sariling mga salita. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Wala ka na doon. Meron. Asawa mo ko. Tumigil ako at lumingon sa kanya. Asawa? Talaga? Kasi ang asawa mo, akala niya ikaw yung natutulog nung nag-send ka ng message kagabi. Ang asawa mo, nagtiwala sa'yo. Ang asawa mo, akala may totoo siyang pamilya. Yung asawang yon, wala na yon. Pinatay mo. Umatras siya. Parang lason sa hangin ang mga salita. Poko. Baka nga. Naglakad ako papunta sa pinto. Kinuha ko ang susi sa sabitan. Wallet sa estante. Jacket. Bawat galaw mechanical, automatic. Parang alam ng katawan ko ang gagawin habang pinoprocess pa ng utak ko ang gulo. Please, basag na ang boses niya. Bigyan mo ako ng chance. Isang chance lang para ayusin to. Lumingon ako sa huling pagkakataon. Nasa gitna siya ng sala, maliit at wasak, sa likod niya ang pader na may bahid ng pula parang set ng isang trahedya. At sa isang segundo lang naawa ako sa kanya. Hindi dahil hindi niya deserve to, kundi dahil mukha siyang nawawala. Alam niyang winasak niya ang bagay na hindi na niya mababawi. Pero ang awa na yun ay tumagal lang ng isang tibok ng puso. Nasa iyo na ang lahat ng chance sa mundo, sabi ko. Bawat araw na pinili mong magsinungaling. Bawat gabi na pinili mong sumama sa kanya imbes na sa akin. Bawat oras na tumingin ka sa mata ko at sinabing, mahal kita kahit kakatapos mo lang akong lokohin. Yun ang mga chance mo at sinayang mo lahat. Binuksan ko ang pinto. Huwag na huwag mo akong tatawagan.
dagdag ko ng hindi. Lumilingon, huwag mo akong hahanapin. Huwag kang magpapakita sa trabaho ko o sa bahay ng magulang ko o kahit saan. Dahil kapag ginawa mo, sinusumpa ko, gagawin kong mukhang romantic gesture yung sinulat ko sa pader. At anong gagawin ko? Sigaw niya. Anong gagawin ko ngayon? Mabuhay sa ginawa mo, sagot ko. Tuwing makikita mo ang pader na yan, tuwing maglalakad ka sa bahay na to, tuwing titingin ka sa salamin, maalala mo na choice mo to, hindi akin. Lumabas ako at sinara ang pinto. Umalingaw-ngaw ang tunog sa hallway parang kulog. Hindi nanginginig ang kamay ko. Hindi mabilis ang puso ko. May kakaibang kalma lang, halos hindi natural. Parang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Naglakad ako papuntang elevator at pumindot. Habang naghihintay, nakarinig ako ng pigil na sigaw mula sa loob ng kondo. Baka napaupo siya, baka may binabasag siya, hindi ko alam. At sa totoo lang, wala na akong pakialam. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok ako. Sumara ang pinto. At sa saradong espasyo na, yun, habang bumababa palayo sa dati kong buhay, huminga ako ng maluwag sa unang pagkakataon. Hindi relief ang naramdaman ko, hindi panalo. Mas parang resignation. Pagtanggap, niloko ako, ipinahiya. Pero at least ngayon alam ko na. At least ngayon may ginagawa na ako tungkol doon. Dahil minsan ang dignidad ay wala sa pananatili at pakikipaglaban para sa bagay na patay na. Nasa tapang ito na maglakad papuntang pinto at hindi na lumingon pabalik. Umandar ang kotse sa ikatlong subok. Laging ganon. Isang Civic 2015 na binili namin nung kinasal kami, akala namin pansamantala lang hanggang sa maka-afford ng mas maganda. Hindi na namin napalitan. Ngayon natutuwa ako. Walang emotional memories na nakatali sa piraso ng bakal at plastik na to. Transportasyon lang, gamit lang. Nagmaneho ako ng walang direksyon nung unang 2 oras. Drive lang. Sa mga kalyeng alam ko, mga avenue na dinaanan ko ng 1,000 beses, pero iba na ang itsura ng lahat ngayon, parang nag-reconfigure ang syudad habang hindi ako nakatingin. O baka ako ang nagbago. Malamang yung pangalawa. Nag-ring ang phone ko pagdating ko sa Ayala Avenue. Siya yon. Siyempre siya yon. Ni-reject ko. Tumawag ulit. Reject ulit. Tapos may message. Isa pa. Isa pa. Hindi ko binasa. Nakita ko lang ang mga notifications na naiipon sa screen bilang ebidensya ng desperasyon niya. Sa wakas, tumigil ako sa isang 7-Eleven. Kailangan ko ng kape at oras para mag-isip. Nagpark ako sa kanto at nanatili sa loob ng kotse, pinapanood ang mga taong labas-masok sa store bit-bit ang normal nilang buhay. May bumili ng yosi, may babaeng may kasamang 2 bata na may bit-bit na chichirya at soft drinks, isang lolo na nagbayad ng kuryente. Lahat may kanya-kanyang problema, simpleng routine. Dati katulad nila ako. 24 oras lang ang nakakaraan, normal na tao ako na may normal na buhay at asawang akala ko mahal ako. Ngayon, lalaki na akong nag-vandalize ng mensahe ng paghihiganti sa sarili kong sala at iniwan ang kondo bit-bit ang maletang hindi maayos ang pagkakaimpake. Ang bilis magbago. Nang lahat, nag-vibrate ulit ang phone. Ngayon tawag galing sa kapatid niyang si Fernanda. Hindi ko rin sinagot. Kumalat na pala ang balita. Malamang tinawagan siya ni Carol habang umiiyak, kinukwento ang version niya. Malamang pinapalabas niyang ako ang masama, ang praning, ang OA. Bahala siya sa version niya. Pumasok ako sa 7-Eleven at bumili ng malaking kape. Tiningnan ako ng kahera ng may profesional na kawalan ng pakialam. Wala siyang pakialam kung okay ako o hindi. Gusto niya lang magbayad ako at umalis. Refreshing, sa totoo lang. Yung hindi kailangang magpanggap na okay ang lahat. Pagbalik sa kotse, tinawagan ko ang boss ko. Sumagot agad si Marcela sa pangalawang ring. Victor, good morning. Okay ka lang? Hindi masyado, sabi ko nang may katapatan na ikinagulat ko rin. Kailangan kong mag-leave. 2 weeks kung pwede. Tumahimik sandali. Mabuting boss si Marcela pero diretso magsalita. Ayaw niya ng paligoy-ligoy. Grave ba? Personal. Komplikado. Tahimik ulit. Okay ka lang ba? May kailangan ka? Oras lang. Sige, may naiipon ka pang leave credits. Gamitin mo kung ano kailangan mo. Pero Victor, kung kailangan mong mag-usap, alam mo kung nasaan ako. Alam ko. Salamat. Binaba ko bago pa siya makapagtanong pa.
Ayoko ng paliwanag. Ayoko ng awa. Gusto ko lang mawala muna. I-process to ng malayo sa kanya. Malayo sa lahat ng nagpapaalala sa buhay na kakatapos lang sumabog. Hindi tumitigil ang phone. Ngayon nanay naman niya. Si Tita Patricia. Babaeng tinuring akong parang tunay na anak. Inimagine ko ang shock sa mukha niya nung nagkwento si Carol. Inimagine ko ang mga palusot na ginawa niya. Mali lang, ma. Nalito ako. Naging bayolente siya. Patong-patong na kasinungalingan. Bumubuo ng alternatibong realidad kung saan siya ang biktima. Binlock ko ang number niya. At kay Fernanda. At sa nanay niya. Isa-isa. Sistematiko. Pinutol ko lahat ng connection sa pamilyang yun. Hindi yun kalupitan. Survival yun. Nagmaneho ako papunta sa isang budget hotel malapit sa airport. Hindi sosyal pero tahimik. Perpekto. Nagbayad ako ng cash para sa 1 linggo. Hindi man lang tumingin ang receptionist nung inabot ang susi. Yung kwarto ay eksakto sa inaasahan ko. Queen bed. Maliit na mesa. Maayos na banyo. TV sa pader. Walang personal. Walang masakit. Humiga ako sa kama nang hindi nagtatanggal ng sapatos at tumitig sa puting kisame. Ang mga mantsa ng tubig ay bumubuo ng abstract na itsura. Parang ulap. O parang peklat. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Isa, pang message galing kay Carol. Sa pagkakataong ito, binuksan ko. Please, sabihin mo lang kung nasaan ka. Nag-aalala ako. Kailangan nating mag-usap. Nag-aalala. Nakakatawa. Kahapon hindi siya nag-aalala nung kasama niya yung lalaki. Kahapon hindi siya nag-aalala nung sinend niya ang audio na, yun, akala niya sobrang tanga ko para hindi mapansin. Pero ngayong humaharap na siya sa konsekwensya, ngayon nag-aalala na siya. Nag-type ako ng reply. Binura ko. Nag-type ulit. Binura ko rin. Sa huli, nagsulat ako ng simple, huwag mo akong hanapin. Send. At bago pa siya makasagot, binlock ko na rin ang number niya. Nakabibingi ang katahimikang sumunod. Sa loob ng 5 taon, laging puno ng message niya ang phone ko. Kumain ka na? Anong oras uwi mo? Love you. Ngayon, wala. Digital na kahungkagan ng naputol na koneksyon. Tumayo ako at naghubad. Pumasok sa shower at hinayaan ang mainit na tubig na humampas sa likod ko ng parang ilang oras. Napuno ng usok ang banyo hanggang sa hindi ko na makita ang refleksyon ko sa salamin. Mas mabuti to. Hindi ako sigurado kung gusto kong makita ang mukha ng lalaking kinalabasan ko. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa kakaibang ulap. Kumakain kapag gutom, natutulog kapag pagod, nanonood ng TV nang hindi talaga nanonood, lumalabas para maglakad sa parking lot ng hotel para lang maramdaman ang araw. Parang nakapos ang buhay ko. Naghihintay ng instruction kung paano magtutuloy. Nagsimulang tumawag ang mga kaibigan ko. Una si Paulo, best friend ko nung college, tapos si Andres, tapos si Jorge. Lahat sila may parehong awkward energy. Lahat sinusubukang maging kaswal kahit halatang may alam sila. Pare, okay ka lang? Di ka sumasagot sa group chat? Anong nangyayari, tol? Tumawag si Carol kay Laura, di daw niya alam na saan ka. Okay ka lang ba? Sabihan mo kami kung may kailangan ka kahit ano. Hindi ko sinagot kahit sino. Hindi dahil ayaw ko sa kanila, kundi dahil kung magsisimula akong magsalita, kailangan kong magpaliwanag. At kung magpapaliwanag ako, kailangan kong balikan bawat detalye, bawat kasinungalingan, bawat panloloko. At hindi pa ako handa doon. Isang gabi habang nanonood ng football nang walang pakialam kung sino ang mananalo, nakatanggap ako ng email. Galing kay Carol. Malamang nakahanap siya ng ibang paraan kasi blocked na lahat. Ang subject, nakikiusap ako. Hindi ko binuksan. Hinayaan ko lang doon, hindi binabasa, parang bombang pwedeng sumabog o hindi depende kung gagalawin ko. Kalaunan, binura ko nang hindi binubuksan. Kahit ano pang sabihin niya, pare-pareho lang yan. Pagmamakaawa, palusot, pangakong pako. Sa ika-6 na araw, nakatanggap ako ng package sa reception ng hotel. Inakyat ng bellboy sa kwarto ko ng may professional smile, isang katamtamang kahon. Sa loob, mga gamit kong naiwan ko siguro. Libro ko ni Cortázar,
Hoodie galing sa university ko. Isang USB na may family photos. At isang sulat, sulit kamay sa stationery na niregalo ko sa kanya last year. 5 pahina. Hindi ko tinapos basahin. Yung unang paragraph lang. Mahal ko, alam kong ayaw mo akong kausapin pero kailangan mong malaman ang totoo. Isang malaking pagkakamali yon. Ang pinakamasama sa buhay ko. Wala lang yon. Nalilito ako ay pinunit ko ang sulat ng hindi tinatapos. Tinapon ko sa basurahan kasama ang sobre at lahat ng iba pa. Walang mababago ang mga salita. Hindi mababawi ng sorry ang ginawa. Hindi mabubura ng paliwanag ang audio. Hindi mabubuo ng tinta sa papel ang tiwala. Nang gabing yon, sa unang pagkakataon mula nung umalis ako, nakatulog ako ng maayos. Mahimbing. Walang gising sa madaling araw kakaisip sa kanya. Walang panaginip tungkol sa nakaraan. Puro dilim lang. Payapa, kawalan. At na-realize ko ang isang mahalagang bagay. Ang katahimikang binigay ko sa kanya ay hindi parusa. Kalayaan yon. Para sa aming dalawa, kailangan niyang mabuhay sa ginawa niya nang hindi napapagaan ang konsensya niya sa pakikipag-usap sa akin. At kailangan kong matutong mabuhay nang wala siya, nang walang boses niya na pumupuno sa mga espasyo ng buhay ko. Pareho kaming kailangang umupo sa sarili naming katotohanan. Siya sa panloloko niya. Ako sa desisyon kong umalis. Walang sigawan, walang drama. 2 tao lang sa katahimikan. Pinoprocess ang katapusan ng bagay na dati ay totoo. 6 na buwan na ang nakalipas mula nung umagang yon. 180 araw higit kumulang mula nung pininturahan ko ang mga salitang yun sa pader at umalis ng hindi lumilingon. Minsan hindi ako makapaniwala na 6 na buwan pa lang. Parang ilang buhay na ang dinaanan ko mula noon. Ngayon nakatira na ako sa isang maliit na kondo sa Makati. 3rd floor na may view ng tahimik na kalye kung saan maagang nagbubukas ang mga cafe at naglalakad ng aso ang mga tao tuwing hapon. Hindi sosyal. Walang magagarang gamit gaya ng tinitirhan namin dati ni Carol. Pero akin to. Bawat furniture, bawat plato, bawat desisyon kung saan ilalagay ang gamit. Lahat akin. At yung pag-aari na yon, yung kalayaan, mas mahalaga kaysa sa kahit anong komportabling bagay na iniwan ko. Ang unang 2 buwan, ang pinakamahirap. Hindi ako magsisinungaling na madali lang. May mga gabi na nagigising ako na inaasahang katabi ko siya. Mga umagang nagtitimpla ako ng kape para sa 2 dahil sa nakasanayan. Mga moment na may makikita akong nakakatawa sa kalye at ang unang instinct ko ay ilabas ang phone para isend sa kanya. Bago ko maalala na wala na pala yung linyang yon, pero unti-unti lumakas ang muscle ng pag-iisa. Natutunan kong i-enjoy ang katahimikan, pahalagahan na hindi kailangang magpaliwanag kahit kanino kung bakit late ako umuwi o sinong kasama kong nag-lunch. Ang hindi maglakad sa bubog, tinatanong kung tama ba ang bawat salita ko o kung sapat ba ang atensyon ko, sapat ba ang presence ko, sapat ba ang lahat habang siya ay malinaw na hindi sapat. Nagsimula akong mag-therapy nung 3 buwan. Hindi dahil may nag-suggest, kundi dahil na-realize ko na ang pagbuhat dito ng mag-isa ay parang sumasalok ng tubig gamit ang kamay. Kahit anong pilit ko, laging may tumatapon. Ang galit, ang lungkot, ang pakiramdam na naging tanga ako. Ang therapist ko, si Dr. Ramirez, nasa 50 anyos, hindi mapanghusga. Nakikinig lang at paminsan-minsan nagtatanong ng mga bagay na mapapaisip ka. Sa pangatlo naming session, tinanong niya ako ng bagay na nagpatahimik sa akin ng 5 minuto. Namimiss mo ba si Carol o namimiss mo ang ideya ng kung anong meron kayo? Hindi ko alam ang isasagot ng oras na yun. Pero sa mga sumunod na linggo, naiwan sa akin ang tanong na, yun parang tinik. At kalaunan, nalaman ko ang sagot, namimiss ko yung ideya. Namimiss kong maniwala na may matibay akong pagsasama. Namimiss ko ang seguridad na isipin na may pipili sa akin araw-araw. Pero siya, ang totoong babae na nagsinungaling sa akin ng ilang buwan, hindi ko siya namimiss. Dahil ang taong yun ay hindi pala kung sino ang akala ko. Nagsimula akong tumakbo. Tuwing umaga, 6:00, bago tuluyang gumising ang syudad.
5 kilometers nung una. Ngayon, 10 kilometers na, walang problema. May something cathartic sa physical exercise. Yung maramdaman ang galaw ng katawan, ang init sa baga, ang pawis na naglilinis ng mga bagay na hindi kaya ng salita. Bawat kilometro ay maliit na panalo laban sa pabigat na binubuhat ko. Nagsimulang maintindihan ng mga kaibigan ko na ayaw kung pag-usapan ang topic pagkatapos ng unang ilang linggo. Si Paulo ang pinakakulit, pero kalaunan nakuha rin niya ang hint. Ang na-appreciate ko talaga ay hindi sila kumampi publicly. Yung iba kausap pa rin si Carol, yung iba lumayo na lang sa aming dalawa. At okay lang yon. Ganun ang hiwalayan. Pinipilit ang lahat na pumili ng kampo o huwag na lang pumili. Nung ika-4 na buwan, sinubukan akong hanapin ni Carol ng personal. Pumunta siya sa office isang hapon. Naghihintay sa lobby. Tinawagan ako ng receptionist. Sir Victor, may babae po dito, asawa niyo raw. Papasukin ko po ba? Naramdaman kong nanigas ang dugo ko. Sa isang sandali lang, naisip kong bumaba at kausapin siya. Ibigay ang closure na kailangan niya. Pero naalala ko kung bakit ako umalis. Naalala ko na hindi na niya deserve ang emosyonal na enerhiya ko. Hindi pagkatapos ng lahat. Sabihin mo wala ako. May message po ba kayo? Wala. Paalisin mo na lang. Hindi ko alam kung gaano katagal siya naghintay. Hindi ako bumaba para alamin. Kinabukasan, pinatawag ako ni Marcela sa office niya. Look, ayokong makialam sa buhay ng tao ko. Pero kung may kailangan ka, restraining order o ano, may... Lawyers ang kumpanya. Hindi na kailangan. Pero salamat. Tumango siya at hindi na namin pinag-usapan ulit. 3 linggo na ang nakakaraan, nakasalubong ko si Fernanda, kapatid ni Carol, sa supermarket. Hindi na iwasan. Nasa iisang aisle kami. Tulak niya ang cart na may 2 bata. Nakita niya ako bago ako makatakas. Victor, sabi niya gamit ang maingat na boses. Hindi galit, pero hindi rin friendly. Fernanda, may awkward na katahimikan. Naglalaro ang mga bata ng biscuits, walang alam sa bigat ng sitwasyon. Kumusta ka? Tanong niya sa wakas. Okay naman, ikaw? Okay naman. Isa pang pause. Kinakamusta ka niya minsan? Hindi. Ko na problema yun. Tiningnan ako ni Fernanda ng may halong awa o panghuhusga. Wala akong pakialam kung alin dun. Dun pa rin siya nakatira, sa kondo. Hindi niya kaya ang renta mag-isa kaya kumuha siya ng roomie. Ang impormasyon na yun ay nagbigay sa akin ng maliit pero inigabling satisfaction. Ang kondo na binili namin ng sabay, puno ng pangako at plano, ngayon kahati na ang isang estranghero. Poetic, sa totoo lang. Yung pader? Tanong ko bago ko mapigilan. Yumuko si Fernanda. Sinubukan niyang pinturahan. Di natatakpan. Naglagay na lang siya ng malaking painting. Napangiti ako ng kaunti. Hindi sa saya, kundi sa kumpirmasyon. Alam kong mananatili ang mensaheng yon. Hindi man pisikal siguro, pero sa utak niya. Tuwing dadaan siya sa sala na yon, maaalala niya. Tuwing makikita niya ang painting na nagtatakip sa ebidensya ng panloloko niya, alam niyang alam ko. At hindi ko siya binigyan ng pribilehiyong magpaliwanag o mapatawad. Ingat ka, Fernanda. Lumayo ako nang hindi naghihintay ng sagot. Kagabi, habang nagche-check ng email, nakakita ako ng isa galing kay Carol. Malamang ilang linggo na niyang sinend pero napunta sa spam folder. Ang subject, huli na tong sasabihin ko. Binuksan ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil hindi na masakit. Siguro dahil curious ako. Siguro dahil ang 6 na buwan na distansya ay nagbigay sa akin ng sapat na espasyo para basahin ang mga salita niya nang hindi ako guguho. Mahaba, paliwanag. Puno ng sorry at justification. Sabi niya, katrabaho daw yung lalaki. 3 beses lang daw nangyari. Tinapos daw niya agad nung umalis ako. Nag-therapy daw siya. Marami daw siyang natutunan sa sarili niya. Kung gusto ko daw makipag-usap balang araw, nandyan lang siya. Binasa ko lahat. Bawat salita, bawat pagmamakaawa, bawat hungkag na pangako. At nung natapos ako, sinara ko ang email at binura, hindi dahil sa galit, hindi dahil sa satisfaction, kundi dahil sa kawalan ng pakialam. Kasi yun na siya sa akin ngayon, walang halaga.
Isang kabanatang sarado na, isang leksyong natutunan. Taong nakilala ko dati, pero wala nang lugar sa buhay ko. Tinatanong ako ng mga tao kung paano ko nagawa. Paano ako nakaalis ng hindi lumilingon? Paano ako nagkaroon ng lakas na putulin ang lahat ng kontak at buuin ulit ang sarili mula sa wala? At ang totoo, hindi iyon lakas. Survival yun. Kasi kung nanatili ako, kung sinubukan kong ayusin ang bagay na winasak niya, parang pinatay. Ko na rin ang sarili ko ng dahan-dahan. Para ko na ring pinili ang kapayapaan niya kaysa sa akin. At ginawa ko na yun ng napakaraming beses. Ang respeto sa sarili ay hindi tungkol sa madramang paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pagsigaw sa mundo ng ginawa nila sa'yo. Tungkol ito sa pagpili sa sarili mo kapag walang ibang gumagawa. Tungkol ito sa pagsasabi ng hindi kapag ang gusto mong sabihin ay baka pwede pa. Tungkol ito sa paglakad papunta sa pinto na alam mong walang papalakpak sa'yo, walang background music, walang garantisadong happy ending. Ikaw lang at ang dignidad mo, sinusubukang itawid ang isa pang araw. Nawala ang tiwala ko sa kanya, nawala ang pagmamahal ko, nawala ang kinabukasang pinlano namin. At alam kong masakit yun sa kanya, alam kong malamang nagsisisi siya. Pero bigat na niya yon, hindi akin. May napanalunan akong mas mahalaga, nabawi ko ang sarili ko. Natutunan kong pwede akong mag-isa nang hindi ako hungkag, na pwede akong magsimula ulit at hindi madurog, na hindi justified ng pagmamahal ang pag-abuso sa tiwala, na ang ilang bagay kapag nasira dapat manatiling sira. Minsan, kapag tumatakbo ako sa umaga at nakikita ang pagsikat ng araw sa mga building ng syudad, naiisip ko ang mensaheng yun sa pader, mahal din kita, kaming dalawa. At natatawa ako ng kaunti kasi hindi yun kalupitan, katapatan yun. Yun ay paghawak ng salamin sa mukha niya at pagsasabing, tignan mo ang ginawa mo. At habang kailangan niyang mabuhay kasama ang imaheng yun, ako nabubuhay sa mas magandang bagay. Ang kasiguraduhan na deserve ko ng higit pa, na deserve ko ng mas maayos, na sa susunod na may magsasabi sa akin ng mahal kita, galing na ito sa iisang boses, iisang tao, iisang katotohanan. Hindi ko alam kung mag-aasawa pa ako ulit. Hindi ko alam kung magtitiwala pa ako ng ganun kalalim. Pero alam ko to, hinding-hindi na ako magiging lalaking nakarinig ng tawa sa background at kinumbinsi ang sarili na nag-i-imagine lang. Dahil minsan, sinasabi na ng isang bulong ang lahat ng kailangan mong malaman. At minsan, nagtatapos ang pag-ibig hindi sa sigaw, kundi sa tahimik na paalam. Nakasulat sa pula, iniwan sa katahimikan. Sa kanya na ang nakaraan, akin na ang kinabukasan.